na rin, kumbachero, kan nga binuhat nung lalaki Estudyante to Maginoo. Binuhat niya. Gentleman. Malamang girlfriend niya yun Binuhat niya. Tapos nung lumalakad na ako. Paano pagkakabuhat? Karga. Pinasan. Pasan kumbachero. Ikaw ba, kung ikaw ang nasa ganong sitwasyon, ano ba mas gusto mo? Hindi, nakapasan o karga-karga mo? Ayoko nung nakapasan ako. Hindi, ikaw, yung bang papasanin mong babae, o yung magpapapasan sa iyo, papasanin mo ba o kakargahin mong pag ganun? Parang gusto ko yung pasan na lang. Pasan kasi yung karga ang nagawa. Delikado ka bang mabuwal niyan pag karga-karga mo? At least ito yung pasan sa para ka lang may backpack parang backpack na medyo mabigat-bigat ng konti. Ayan, pero si Het kahit na ano daw. Yun! Talaga naman. Iba talaga pagka in love Ang daling humanap ng music. Alas 6:15 na ng umaga sa iba nating hindi yung kinukwento ko kumbachero, binuhat niya. Pinasan niya yung kanyang girlfriend siguro niya yun. Estudyante yan. Na videohan Tapos nung ang galing. Lumusong sa nung nasa kalagitnaan na bago makatawid doon sa hanggang saan yung tubig? Mga lampas tuhod Lampas tuhod. Lampas tuhod Ayun, nabuwal din. Basang-basa yung buhat-buhat niya. Nabuhat nako. Basang-basa. Hindi naman, nako, palagay ko nag-aaway na. Maghiwalay na yata. Break na ngayon. Kailangan na malakas ang tuhod ng lalaki para hindi matumba. Samantala, maaaring magtakda ng mapanganib na president para sa Senate Impeachment Court ang pagpapababa o pagbago sa constitutional threshold ng 16 na boto para makonvict si VP Sara Duterte. Ito po ang binigyan na diin ni Impeachment Court spokesman Reginald Tonggol kasunod ng mungkahi ng House Prosecutors na ibaba ang kinakailangang bilang ng boto dahil sa madalas na pagliban ng ilang senator judge. Ayon kay Tonggol, maituturing itong dangerous proposal dahil kinakailangang baguhin ng korte ang panuntunan ng sinimulan ng impeachment trial. Higit ng tagapagsalita, hindi maaaring baguhin o luwagan ng impeachment court ang itinakdang legal na pamantayan para lamang sa kaginhawahan ng alinmang panig. Samantala, maaaring idulog sa Korte Suprema ang usapin hinggil sa conviction threshold sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ito ang binunyag ni House Prosecution Panel Advisor spokesperson Robert Ace Barbers sa harap ng pagiging absent sa paglilitis ng ilang senator judge. Ayon kay Barbers, bagaman una nang iginiit ni Presiding Officer Senator Chis Escudero na mananatili sa 2/3 o 16 ang kailangang boto para makonvict si VP Sara, maaari rin naman anya itong ilapit o idulog sa Korte Suprema. Gitang mambabatas, may kalayaan ng sinumang panig sa impeachment maging ang mga taxpayers na idulog sa ang issue sa Supreme Court para magkaroon ng kalinawan. Naniniwala si Barbers na may sapat na panahon pa para rito, lalo't nasa ikalawang article of impeachment pa lamang ang tinatalakay. This issue now becomes sinasabi nga nila ay justiciable issue na kung saan pwede nating itanong ito sa Korte Suprema, no? Para magkaroon ng bagong desisyon tungkol dito at maging klaro, no, para sa ating lahat kung ano ba yung mga magiging threshold kung sakasakali na merong mga hukom na hindi naman nakapag-participate, hindi nakita ang ebidensya, hindi nadinig o nakita man lamang yung mga demeanor ng ating mga witnesses na kung saan yun ang binabasihan naman sa kanilang mga desisyon. Ayun. Yun po si Congressman Angelo Palmones. Hindi. Si Kong yung nagsalita. Hindi, si Kong Angel yung nakikita ko sa video. Yung naka-inset, yung nagsasalita. Akala ba nag-sign language lang. Hindi, yung naka-inset. Akala ko si Kong Angel yung si former congressman yun. Ace Barbers. Ayun. Alas 6:18. Walang plano si Palace Press Officer Claire Castro
na humingi ng paumanhin sa pagpuna sa ilang guro at iginiit na na-misinterpret lamang ang kanyang naging pahayag na may ilang guro ang lumalabag sa moralidad at nagtuturo ng hindi maganda sa kanyang mga estudyante. Ayon kay Castro, nagkaroon lang ng misconceptions, misinterpretations at misunderstanding. Parang teacher talaga to, mga mistapya. Wala bang mistapya? Misconceptions, misinterpretations, at misunderstanding sa Puro kanyang mis, pahayag. Paliwanag ni Attorney Castro, nakabatay ang kanyang sinasabi sa mga insidenteng naimbestigahan na. Kabilang dito ang isang insidente sa Davao City kung saan gumamit ng hindi Ano raw? Hindi? angkop na pananalita ang ilang estudyante habang naroroon si Pangulong BBM. Nagpakita pa si Auntie Claire ng screenshot mula sa isang video na anyay may isang guro na nagtuturo sa mga estudyante ng mga salitang nakakainsulto. Po natin ipaliwanag at mukhang nagkakaroon po ng misconception, misinterpretation, misunderstanding sa ating nabanggit kahapon. Unang-una ay wala po tayong sinisisi na mga guro. Ito ay pagpapaalala sa ating mga kagalang-galang na mga guro kung ano po ang kanilang malaking role bilang tagahubog ng magandang kaugalian, lalong-lalo na sa mga kabataan. Ang ating pong sinabi ay ito po. Dapat na ang mga kabataan natin ay naggagabayan. Hindi lamang ng kanilang mga magulang, kundi sa kanila mismong paaralan. Tama naman po yun. At Yun. Wala naman. So yun po yung paliwanag ni Auntie Claire Castro. Hindi, pero napakinggan ko yung yun Inulit ko tuloy yung pwede niyo na i-check yung konteksto nun Yung pinagmulan ng sinabi niya. Hindi niya sinisisi yung mga teacher sa nangyari sa Zamboanga incident. Meron siyang binabanggit tungkol dun sa responsibility ng mga teacher. At hindi niya sinabi lahat ng teacher. Hindi lahat. Meron talagang ilang teacher na ganun. Ayun, nabanggit na nga natin sa balita, yung sa Davao City. Alas 6:21 ang ating oras. Maimbuntag kaninyong tanan, mga Bisaya, mata na babutiha, gising na ba kayo? Iginit naman ng Teachers Dignity Coalition na lalong luminaw ang paninisi ni Palace Press Officer Claire Castro sa mga guro sa kanyang naunang pahayag. Ayon kay Benjo Basas ng Teachers Dignity Coalition, hindi makatarungan, irresponsable at hindi katanggap-tanggap ang pag-uugnay sa mga karahasan sa mga paaralan sa paraan ng pagtuturo ng mga guro. Git ni Basas, sa halip na humingi ng paumanhin sa mga gurong nasaktan sa bahayag, pinanindiganan pa ni Castro ang kanyang posisyon. Ayon sa grupo, hindi dapat maghanap ng sisisihin ang gobyerno kundi kailangang alamin ang ugat ng problema at magtulungan ang lahat sa pagbuo ng solusyon. Nanawagan din si Basas kay Pangulong Bongbong Marcos na personal na maglabas ng pahayag kaugnay ng issue. Sabi tuloy ng isang vlogger Auntie Claire definitely said ang ibang mga guro. Why does that make you feel she's blaming all teachers? Ito magandang punto to. Sabi niya, paano tayo magtuturo ng listening comprehension niyan kung tayo mismo iba ang naririnig sa actual na sinabi? Ang nagbanggit po niyan ay isang teacher. Yung nagbanggit po nitong binabasa ko na to ay isang teacher. Teacher. Si Lovely Granada. Teacher pala Sabi niya, paano tayo magtuturo ng listening comprehension niyan kung tayo mismo iba ang naririnig sa actual na sinabi? Ayun, yun ang nagiging problema sa atin kasi minsan nagiging selective tayo. Selective kung listening. Kung ano lang yung gusto natin na marinig, yun lang ang pinipili natin. Yun. Susunod! Tito Boy! Nakakausap po natin ang kamuka ni Derek Ramsey. Abo. Alam niyo naman yung issue kay Derek Ramsey, no? Yung kanyang kotse na Fake daw ang yung plaka. Yan at iba pa sa pagbabalik ng ACS Balita. 623.
Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, Oh. putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride! All you need is pride! ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami, Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste ko! Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to! Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid! White Rose Papaya, wow! White Rose! White Rose Papaya, wow! White Rose! White Rose Papaya! May glow up with the White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with the White Rose Papaya! White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Washing machine detergent. May triple stain-away formula kaya tanggal ang makapit, madikit, malupit na dumit mancha kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, all you need is pride. All you need is pride. ACS. Kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Narito na ang pagtutuos. Akala ko magtutuos talaga dun sa LTO. Si Asek Marcos Parin Lacanilaw. Lacanilaw. Aha. At saka si Derek Ramsey. Ramsey ba o Ramsey? Tanong natin kay Asek. Asek. LTO Chief Asek Marcos Parin Lacanilaw. Asek, magandang morning. Magandang morning, Asek. Good morning po, Katunying, Sir Jerry. Magandang umaga po sa lahat ng nanonood, nakikinig sa inyong Natuloy ba yung inyong pagtutuos nitong si Derek Ramsey, Asek? Opo, dapat po sa Monday pa yon, August 24, pero inagahan na nila nung nakaraang Lunes, inunahan na nila, pumunta na po sila pareho sa opisina namin. Sige nga, doon po sa mga hindi nakasubaybay sa pangyayari na to, ano po ba yung reason ba't nyo sila binigyan ng show cause order? Ganito po, kasi yun hong Porsche 918 na Spider, nakita po yan tumatakbo sa EDSA na iba po yung plaka. Ako po nakakita niyan online so kami po kasi, pag makita po namin yung mga series ng mga plaka, especially yung mga ganitong klaseng kotse, alam na po namin yung kung ano yung records niya. Pag-check ko po sa record, wala po siya, hindi po siya na-issue yung plaka na yon, yung AJV 0918.
Walang ganong plaka na inisyo ang LTO. So agad ako nag-imbestiga kasi yun hong 918 na Spider, iilan lang po yan sa Pilipinas. Kung Ganon? hindi ako nagkakamali, 4 lang po yan aba, na nasa Pilipinas. matindi pala tong Porsche, ang tawag niya, Porsche. Spider. Magkano ho ba yung ganyan? Pagka kung kayo mahilig kayo sa kotse dati pa, magkano ho ba yung mga ganyan? Opo. Sa totoo lang po, ang market value po niyan ngayon, pumapalo po ng 130 to 160 million. Grabe! Grabe naman pala yung sasakyan. Isang fleet na pala ng taxi yan no? Ganun. Opo, Ang mahal pala yan. Mahal pala yan. Opo. Bato ba mahal yan? Mabilis bang umandar yan? Rare po siya, tapos mabilis. Parang flagship isa yan sa mga flagship ng Porsche. Kaya po, ganun po siya kamahal. Pag hiniram mo ba namin yan at tinesting namin sa NLEX, mga hanggang gano ang... Huhulihin ka din ni Asik doon Huwag mo na ituloy, huhulihin ka din doon. Hindi, susubukan lang natin yung maximum speed niya. Ano maximum? Ang sinasabi nila nasa 300 plus po yan. Grabe. Para pa lang kanyan yung bullet train na ng Japan, ganun katulad ng maximum speed. Kaya pala Spider kung bachero parang si Spider-Man pala tong Opo. So 4 lang ito sa Pilipinas at ang isa ang may-ari itong si Derek Ramsey. Ngayon, nung chinek nyo ang plaka ay AJV, ano po? AJV 0918, wala po kaming inisyu na ganon. So nag-imbestiga ho ako, napag-alaman ko na pag-aari nga po nito nung aktor na si Mr. Ramsey. Ngayon, nakuha ko yung original na series ng plaka niya. So nag-verify kami. So agad ho ako nag-issue ng show cause order kasi may violation na po doon. Pinalitan po nila yung plaka nung sasakyan tas tumatakbo sa public road. So pinagpaliwanag ko ang registered owner, si Mr. Ramsey, at yung driver ng sasakyan na si Mr. Violago. So, ano pong naging findings po ninyo doon sa ano ba paliwanag nila? Opo. Una, ang paliwanag ho nila, sabi ni Mr. Ramsey, nasa abroad siya nung panahon na yan, nung iniwan niya kay Mr. Violago. Iba may gamit. Parang may usapan silang internal, hindi ko na lang kung bentahan ba o ano man, hindi ko po maintindihan Ngayon, itong si Mr. Violago, sabi niya papunta siya sa isang event ng Porsche, pinalitan niya yung plaka dahil nga gusto niya na initials niya yung nakalagay. So inamin niya yung pagkakamali niya, na kasalanan niya at nagpagawa siya ng plaka. Yun namang si Mr. Ramsey, yun nga, kako nga, nabenta mo ba? Ba't hindi mo transfer sa kanya? So, hindi pa daw. So, sa kanilang dalawa. Kaya po, nag-issue ako ng show cause order. Kinuha ko ho yung license ni Mr. Violago kasi siya yung nagdadrive. Pangalawa, in-impound ko po yung 918. Saan po ba nyo in-impound? Saan ba nando doon? Ito. May police line. Opo. Nasa ano po yan? Nasa LTO po yan. LTO. Pwede mo bang sakyan mo na magpa-picture? Pupuntahan sana namin. Pero tatanggalin natin yung police line. Pangit naman na pangit yung picture. Picture kayo tapos may police line na ganyan. Hindi yata pwede. Baka mapagalitan tayo ni Asik doon. Baka pusasan tayo ni Attorney Martin Untog doon. So kung ganun pala, klaro, tama ba intindi namin, nasa proseso na ng bentahan? Opo, yun po yung kiniklaim nila at yun naman din ho yung impormasyon na nakuha ko din sa labas na yun may bentahan nga po silang dalawa. Sa totoo lang po, kaya ko rin ho in-impound yan, Katunying ka Jerry. Kailangan ko pong ma-verify yung papeles ng sasakyan. Alam naman po natin, nung mga first 2 months ko sa LTO, ang dami ko pong nahuling Lamborghini na ganyan. So, kailangan po natin makita kung maayos ba yung papeles na to, dumaan ba sa proseso, may buwis ba itong tax. Ano po bang ano bang sabi Initial, ano ba sabi ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno?
Ongoing po yung investigation po namin pareho ni Sir Ariel. So, malaman po natin. Kaya yun po yung dahilan kung bakit nilagay ko po. Kasi maraming mga nagbabash, bakit ika special treatment, may tent. Hindi po ganun eh. Huwag nating kalimutan na ang mahal nun sasakyan. Oo naman. Mahal yan. Rare, apat lang pala yan. Oo, kung yan po ay may problema sa papeles, kukumpiskahin po namin yan in favor of the government. Naku, may problema. Kaya po kailangan na ingatan natin para mas ano natin, kagaya ho nangyari dun sa Bugatti, kung matatandaan po ninyo. Mahal dun. Kung naulan alam po nun ninyo, kung mas naingatan nyo na mas nabenta natin ng mas mahal. Kaya lang, siyempre, Ulan at arawin eh. minana na ni Commissioner yan sa dating custom, so hindi naingatan nung una, kaya ganun. Kaya kami ngayon, sayang, lahat nung mga makukumpiska, maingatan para man lang masubasta. Ito pong mama, si AJ Violago, ano po ang kasalanan niya sa batas? Makukulong ba siya? Hindi naman po. Ang kasalanan po niya, kasi pinalitan po niya yung plaka. Bawal po yun. Bawal yun. Niya yung identity ng sasakyan. Kaya pinasurrender ko rin yung kanyang driver's license. Opo. Sa paggamit po niya ng peking plaka, yun po ba ano ba ang punishment? Parusa doon. Maliit lang po ang penalty, Katunying. 5,000 lang po yun. Pero Kaya pala eh. Pero ano po yan meron ditong katabi na improper person to operate a vehicle, kasi bakit mo pinapalitan? So delikado pong masuspend o mawalan na siya ng lisensya. Doon naman sa kaso ng sasakyan, kaya nga sinasabi ko parati sa kanila, wag niyong hayaan na mahuli ko kayo, kasi makikita ko kung ano talaga yung ng kotse ninyo. Kagaya niyan, nahuli na po namin, malalaman namin kung ano ba talaga yung kotse niyo. Ito, meron palang may pagawaan pala ng peking plaka. Ito saan ba yan? Saan ba pwedeng umorder niyan? Opo. Natukoy nyo na to? Opo. Alam nyo, Katungging, yan nga po yung isang naging problema namin sa LTO, yung mga gumagawa po ng mga peke o replica plates na ipinagbabawal. Kaya ho naglabas ako ng memo na starting September 1, lahat po ng makikita namin sa kalye na merong gumagamit ng mga replica plates o fake plates, kukumpiskahin po namin. Ganon. Yun yung kumbaga nagpagawa lang ng substitute dahil alibay nawala. Nanakaw. Pero nagpagawa siya muna ng temporary plate na same naman kung ano ang nakarehistro, pero sa iba nga lang niya ipinagawa, hindi sa LTO. Opo, ganito po pwede po kayong magpagawa, pero wag po yung eksaktong ginagaya po yung ang plaka po ng LTO. Bawal po yun. Okay. Pwede kayong magpagawa ng Panaflex, yung plastic o yung sticker temporary. na tapos basta nakalagay po temporary plate or LTO lost plate, okay lang po yun. Pinapayagan po namin. Ang hindi po namin pinapayagan yung kokopyahin ng eksakto yung plaka ng LTO, may QR code pa na lalong-lalo na pag nakita mo akala nyo original. Pero kami naman po nadidetermine namin. So, kukumpiskahin po namin lahat yon nationwide. Yun naman pong walang authorization na gumagamit ng gano'n ng sasakyan, pag ma-tsempuhan po namin, i-impound po namin yung sasakyan. Ayun. Balikan ko lang to sa kay Spider. So, off the hook na ho si parang Derek natin. Alam mo naman. Hindi pa po. Hindi pa? Opo. Under investigation po. Meron ngang mga nagsasabi online na nasa abroad, yung bansisiyan gasa na maayos daw, hanggat hindi nila nakikita kung ano yung investigasyon dyan, wala silang karapatang magsabing maayos ang papeles niyan. Teka, ito sabi nyo nga rare ito, 4 lang itong nasa Pilipinas at maaaring may iba pang
ganyang mga sasakyan na napakamamahal, na bihira lang namang gamitin ng mga may-ari dahil ubod nga ng mahal. Ito 130 million. Opo. Napakalaking mansion na ng bahay yan na kung gagamitin mo sa paggawa ng bahay. Ang pangit naman may plaka. Baka naman pwede natin pag-usapan na wala nang plaka yung ganyang mga klase ng sasakyan. Asek, pwede ba yon? Pwede ba yon? Hindi po pwede yun. Kailangan, may ano po kasi. Kahit Lamborghini o Ferrari, kailangan may... Kailangan hindi pwede. Opo, kahit na po anong klaseng sasakyan, required po talaga po tayong magplaka. Yun nga po yung sinasabi ko dun sa mga ibang sports car magplaka kayo sa harap kasi oras na makita namin kayo walang plaka, huli kayo. Kaya yun yung parating paalala ko sa kanila na nahahalungkat ko ngayon, nahuhuli ko ngayon kung sino may problema kako. Hanggat maaari kako, sumunod na lang kayo kako. Meron ng ibang bansa, sa atin, sa Canada, na hindi ho yung sasakyan mismo ang binibigyan ng plaka, kundi may ari. Kaya parang pwede niyang i-transfer yung plaka niya na yon sa katawan niya. Sa katawan niya o sa susunod niyang sasakyan na bibilhin niya. Yun ho ba pwede sa atin? Hindi po Jerry pwede lang ngayon nakakapag-apply po ng special plate kung halimbawa kagaya po niyan yung AJV kung dinaan nila sa legal na proseso na i-apply nila ng special plate yan legal pa. Pwede naman, pero hindi nila in-apply Ayun, pero sa sasakyan pa rin. Sa isang particular na sasakyan pa rin, hindi niya pwedeng ilipat yun. Halimbawa, binili niya yung isa pang Spider o ibang yung Lamborghini naman, hindi niya pwedeng ilipat doon. Hindi na po. Habang buhay na po doon sa sasakyan yun. Para palang SSS number yan no? Opo, tama po kayo. Opo, okay. Ito na po yung huling tanong. Ano na po ba ang status ng relationship ni Derek Ramsey saka ni Ellen Adarna? Sana natanong nyo na. Kasama ba yun sa... ang akala ko nga ang isasama niya si Andrea Torres sa opisina namin. Luma na kayo, luma na yan. Luma na yung parang yung pala inaabangan. Ay, teka, may pahabol tayo. Yung kinukwento natin minsan na taga LTO na lasing, nakasagasa ng mga tumatawid sa pedestrian. Ano na latest doon, Asek? Opo, ganito po. Nakakulong ho yan, na-inquest ata yan ng Lunes kung hindi ako nagkakamali. Alam po ninyo, ano yan, empleyado po ng LTO yan ng QC Centris. No? Mababa lang ang rango, ang position. Ang position niya. Pero ang mali po dito, sir, nagmaneho po yan ng lasing. Nako. Tapos naka-hit and run pa. Nako po. Tinakbuhan po yung Tinakbuhan pulis. niya. Maigi nga po nahuli yan ng pulis kaya sa amin ang naging desisyon ko, sabi ko nga sa kanila, kaagad. Si Baking na sa pwesto niya, tapahan natin ang kaso para matanggal na siya sa LTO. Tapos, yung driver's license naman niya, ang recommendation ko, perpetual revocation na, yung habang buhay na pagkatanggal. Kasi kung tayo nagagawa natin sa ibang motorista na hinihiring natin, pati yung empleyado natin, kaya natin tanggalan ng lisensya. Kaya nagmaneho ng lasing, may mga tumatawid sa pedestrian yun. Nakita ko yung video nun Tapos tinakbuhan. Yun yung mga nabundol ba niya, okay na, Asek? Base po sa nakita ko sa news, okay na daw, pero sanampahan din siya ng kaso. So, ito po, dapat po tinutuloyan po itong taong to kasi alam naman po niya yan Kumbaga, sinabi ko nga po sa LTO nung pagpasok ko, dapat tayo maging halimbawa. Ako nga po, siyempre ingat ako na hindi rin ako mahuli sa traffic violation kasi nakakahiya. Nagpapatupad tapos hindi ka sumusunod. So ganun din naman po sila. Kaya sabi ko nga sa mga empleyado namin ng LTO,
kung hindi ho nila kayang sumunod, lumabas na sila sa LTO. Yun ang magandang mensahe. Asek Marcos pa rin, Lacanilao. Sir, maraming salamat. Thank you, Asek. Magandang umaga. Salamat po, Katunying. Magandang umaga. Kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. Nagatid sa kabuuan ng ating ACS Balita, ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. ACS Balita. Doon po sa mga taga Barangay West Rembo, Taguig, ay nandiyan po ang ating malakas promo team kasama ang Charm Fabcon Purple Eternity. At ang ating word of the day ay repeal. Ayan. Ano ba yung paparepeal daw? Papawalang bisa. Papawalang bisa. Oo. Ang gusto daw po ni DILG Secretary John Vic Remulla ay i-repeal ang Robin Padilla Law. Aba, meron palang ganung batas. Ayan. Ano? Mamaya po, Robin Padilla Law. tatalakayin natin kung ano itong Robin Padilla Law. Oras po natin, Achi Ahya, Mr. Jalamtang, Lakyam Siap Sahun, 6:43 na umaga. Balitang makatotohanan, balitang maaasahan. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker ng world-class quality Pride detergent. This time check is Hi, my name is Mayor Francis Israel Macabenta. I'm from San Diego. I'm an advanced clinician in neuro and spine surgery. As an advanced clinician, you have to make sure that you coordinate everything. Our goal is to have an optimal surgery outcome for the patient. Having MX3 in my life, taking it, knowing that this is in my body, it gives me a lot of confidence. MX3, dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Mga istrukturang itinayo upang ipunin ang tubig ulan at runoff water mula sa kabundukan. Malaking tulong sa mga matataas na lupang sakahan. Tunghayan kung paano nabago ng Small Water Impounding Project ang buhay ng mga magsasaka mula sa dagdag na kabuhayan at mas mataas na kita. Paano nga ba napapalakas ang ani at cropping intensity at napapalawak ang uri ng pananim sa tulong ng sweep? Abangan yan sa Masaganang Pinas Season 2 sa DZRH ngayong Sabado, August 15, alas 10:30 hanggang alas 11:30 ng umaga. Tayo na sa Masaganang Pinas. Maulan man, no worries na amoy kulong ang damit. Charm Fabcon, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, helps stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Champion na milyonaryo pa. Pagkakataon mo na namang manalo ng 1 million pesos. Tax-free. Dahil eto na naman ang champion na milyonaryo pa. At ngayon, may papremyo na rin kami para sa inyong mga suking sari-sari stores. Ilagay sa isang malinis na papel ang iyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Maaari din ilagay ang iyong suking sari-sari store at ang kanilang address at contact number. Ilagay sa isang white legal-sized envelope na nakipag-alinman sa mga required proof of purchase o POP. Ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers o mga pouch ng mga sumusunod na makikita sa official website and Facebook page ng Champion na Milyonaryo Ba, Champion Bar, Champion Powder, Champion Liquid Detergent, Champion
Fabric Conditioner, Champion Dishwashing Liquid at Champion Dishwashing Paste. At sa labas ng envelope, ilagay ang Champion na Millionaire pa, ang POP na ginamit at ang MBC radio station na iyong pinakikinggan. Ihulog ang iyong entry sa mga drop boxes na matatagpuan sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. 1 million pesos tax-free ang pwede mong mapanalunan sa Grand Draw. Libo-libong piso ang ipamimigay sa mga weekly draws na gaganapin sa mga MBC stations nationwide. At may pa-champion gift box pa para sa iyong suking sari-sari stores. Champion na, milyonaryo pa. Brought to you by Champion. Walang gimmick, tapat po sa inyo. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. 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 Ngayong ika-87 taon ng kauna-unahan, DZRH. Tayo ay iisa. Ikaw, kayo, tayo. Iisa ang radyo. Tayo ay iisa. Iisa ang nag-uugnay. Iisang radyo ang pinakikinggan. Tayo ay magkaisa. Dahil tayo ay Pilipino. DZRH 87 tayo. Saan ka man sa mundo, tayo iisa. Tayo Pilipino. Serbisyong tapat sa iyo, DZRH.
Sumalatay na komentaryo sa Himpapawid. 2x2. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. 2x2. Humahataw na mga balita at impormasyon. 2x2. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na 2x2. Isyu ng bayan, katotohanan. 2x2. Pag may team ang balak, magtago ka na. 2x2. Si Jerry at si Anthony, narito na. 2x2. Hahataw ng todo, urado ka. 2x2. Ang katotohanan, dala nila. 2x2. Walang sinasamba pali, maniwala ka. 2x2. Hataw ng gusto, tol, umasa ka. 2x2. 2x2. Hi. Maganda morning. Magandang umaga, bayan! Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. Muli pong sumasa inyo ang 2x2 sa umagang ito ng Friday! Yahoo! May pasok ba? Parang wala. Wala pa rin pasok ang marami. Walang pasok ang marami. May statement kasi ang Malacanang uli. Dahil nga po dito sa mga patuloy na mga pagulan na naranasan natin. Pero meron palang simpleng hiling po pala. Ito si Secretary Sani Angara. Ano ba yung hiling Department of ni Education. simpleng hiling ni Secretary Sani Angara? Ang wish lang. Ang wish pa lang ni Secretary Angara mabigyan ng kapanyarihan. Mabigyan ng kapanyarihan ang mga school head na magdesisyon kung pwede nang magbukas ng klase sa kanilang mga paaralan. Ayun, yung face-to-face. Ganito ho yan. Paano? Magulang at mga mahal na tayo sa baybay. Hige. Ganito po yan. Ganon? Yan, gano'n. Yung pala. Kaya napakasimple lang pala. Napakasimple lang. Meron kasing mga lugar talaga na idideklara ng malawakan. Halimbawa, Metro Manila, deklaradong walang pasok. Pero may mga lugar na walang problema. Kaya dito ho sa draft EO ng DepEd na kanilang isinumite rin, isinumite kay Pangulong Bongbong Marcos ni Secretary Sani Angara, gustong mabigyan ng kapahintulutan ng mga school heads na mag-decide kung mayroong pwedeng mag face-to-face classes. Yung discretion na magkaroon sila ng mas malaking discretion. Kahit na idineklara ng Malacanang halimbawa na ang buong Metro Manila ay walang pasok. Halimbawa, yung binabanggit natin na yun, buong Metro Manila pa Ang totoo nun, sa isang syudad lang sa isang syudad, pwede rin, no? Halimbawa, sa isang syudad ay Quezon City, sample na Quezon City. Sa Quezon City, may mga lugar po talaga dyan, konting ulan lang. Babahain na. Talagang kakabahan yung magulang kung papapasukin yung anak at yung teacher mismo, baka hindi makapasok. Pero marami pong lugar sa Quezon City na kahit na todo ulan, kahit na todo pa ang ulan, doon sa community na yun, maayos. Ay walang problema. At doon, pwedeng magtuloy-tuloy ng klase. At safe nga, mas safe pa nga na pumasok sa school yung mga bata kaysa nandun sa kanilang kanya-kanya mga lugar o bahay. Ganun binabanggit. So yun yung simpleng hiling ni Secretary Sani Angara. Parang ang sabi ni Secretary Sani Angara sa draft EO na gusto nilang isumiti sa Pangulo, kailangan muna daw pong magsagawa ng Site-Specific Safety Assessment. Ayan. SSSA. Upang matiyak na ligtas ang paaralan at kailangan din ang pagsang-ayon ng alkalde bago tuluyang ibalik ang klase. Ayan. Jerry Baha at Anthony Taberna sa 2x2 sa DZRH. Pumunta pala si Customs Commissioner
Ariel Nepomuceno sa Zamboanga kahapon. Aba, lahat pala sila nagpuntahan doon. Marami palang nagpuntahan doon at sinabi po ni Commissioner na bagamat magaling na opisyal itong si Lieutenant Elias Jalani II. Ito po yung ama nung 14 anyos na namaril dun sa Ateneo de Zamboanga University. Kahit daw po magaling, ilang beses na nanguna sa matagumpay na operasyon laban sa smuggling, nirelieve pa rin po ito. Nilinaw po ni... At kahit na yung baril ay lisensyado, issued firearm ng Bureau of Customs, at yung isa ay personal pero license din. Yun, ganun pa rin ang naging desisyon nila. Correct. Nilinaw po ni Commissioner Ariel Nepomuceno na hindi nila sinisisi si Jalani sa ginawa ng kanyang anak, ngunit bilang opisyal ng pamahalaan, responsibilidad niyan tiyaking ligtas at hindi maaabot ng bata ang kanyang mga armas. Apparently, yung po palang baril nandun sa sasakyan. Tama ba yung initial findings? Yung narinig natin naiwan sa sasakyan. Naiwan sa sasakyan na doon sumakay yung bata, kaya pala hindi na-search yung bata nung papasok ng eskwelahan. Dahil sa malamang yun, may sticker. May sticker, nakakapasok sa compound. Nakakapasok sa compound nang wala nang masyadong search na ginagawa. Yun. Doon dapat din mag-adjust ang ating mga security personnel. Oras po natin, 6:58 ng umaga. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. NBS, Trending and Viral Show. Nakahandang sa ating balitan mga kaibigan sa Rapido Hataw. Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas. Una Ayan ang kabuuan natin palatuntunan ng break time. Sabay niyo na po ang mga balita at talakayan sa Balansyado. Maraming salamat. Ating mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS, Trending and Viral Show. Kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Pilipino, dito lang sa DZRH. Matchable entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP! Oras! Kapopoy! 1 minuto na makalipas ang 7 ng umaga. Balitang bagong-bago. Balitang dapat alam mo. Balitang magdadagdag ng talino. Dahil bagong impormasyon, makibalita. Unang-una sa DZRH. Pangunahing balita. Kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baha. Mainit nagbabaga live na live sa DZRH Radio, DZRH TV, DZRH Digital, Nationwide, Worldwide, at Netwide. DZRH, pangunahing balita. Araw po ngayon ng Thursday,
August 20, 2026. Sa ulo ng ating mga paunahing balita. House prosecution itinuturing na tapos na ang boxing match sa impeachment trial sa pagtestigo ni Gina Acosta. Orly Gutesa, binawi ang testimonya laban kay dating Speaker Romualdez Marcoleta at Defensor, idiniin. Tatay ng Ateneo shooter inamin na ang naiwang baril sa kotse ang ginamit ng anak sa pamamaril. DILG humirit sa Kongreso na ripasuhin ang Robin Padilla Law sa illegal firearms, mas mabigat na parusa iginiit. VP Sara may kontribusyon umano sa culture of violence sa mga kabataan. Congressman Pulong pumalag sa aligasyon ni Attorney Lorna Capunan. At Department of Education, mga school heads maaari nang magdesisyon sa pagbabalik ng klase tuwing masama ang panahon. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, Philippines. Hello, world. Kami po ang inyong mga tagapagbalita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. At ito ang... Paunahing balita. Hoy, may nanalo na, kumbachero. May nanalo na! Het! Tumutok sa DZRH at manalo ng isang 1,000 pesos sa Malacash promo kasama ang Charm Popcorn Purple Eternity. Ano na? Pero sabi ni Aya Jalomtang, pakibati nga muna ng happy birthday itong si Mrs. Evelyn Pimentel ng SSS. Subok na matibay, subok na matatag. Ayan, tsaka si Mr. Bernard Go, happy birthday. Aba, si Sherwin ay nandun sa barangay West Rembo, Taguig. Sherwin, go, go, go! Yes, Katonying Ka, Jerry, ito na nga ang ating winner sa DZRH Malacash promo kasama ang Charm Popcorn Purple Eternity dito sa barangay West Rembo, Matagig, no? Tagig na kayo? Tagig na po. Tagig na. Muntik nang maging Makati ulit. Sana. Aba, sige nga. Paliwanag ka nga, kamo, paliwanag. Sir? Paliwanag mo nga. Paliwanag ka nga, bakit may sana ka? Ba't may sana? Ay, kahit kanino mapunta, parehas naman magagaling. Oy, bumawi. Nadulas ka na kanina eh. Katawa na lang talaga. Pero kung anong binigay ng Panginoon sa amin, kung sinong mga Makati man o Taguig to, sige lang. Ayun. Basta West Rembo pa rin. Basta West Rembo, wag lang mawala yung West Rembo. Yun, ganun sana. Okay. Dahil ang pangalan nyo? Elmer Malana, sir. Si Elmer. Masipag magtinda ng mga gayat-gayat na mga puso. May puso kayo ng saging. Yes, ito po. Puso ng saging, tapos ubod ng nyog, labong. Labong. Sarap yan. Gabi. Wala saluyot. Wala ako, sir. Hindi ako nakabili. Oo, sarap yung saluyot saka sa labong. Oo, sa labong. Labong. Tapos malapot na malapot. Labong i-adobo. Ayan, masarap din yung adobong sarap labong. din i-adobo yan. Sa Matutuwa si Kong Angel dyan. Hindi, magagalit si Kong Angel. Hindi na lumalaki yung kawayan. Kinakain na yung labong. Di ba alam, mabilis naman dumami yan eh. Mabilis dumami ang... panahon kasi ngayon ng labong, kaya marami ngayon yan. Maraming kanyan, suwe. Kumbaga, suwe dahil gawa nung maulan. Magkano ba yung labong ngayon, Kuya Elmer? Ito, 150 ang kilo. Pero itong ganito, 60 ang kilo. Ikaw na magagayat. Oo, ikaw na magagayat. Pag nagagayat ako, yan, 150 ang kilo. Ayun. Pero kapag yung gusto nila sila magagayat, 60 lang ang kilo. Ayos. Thank you po, Kuya Elmer. Napakasipag mo. Mabuhay ka. Ay, maraming salamat po, Sir Anthony Taberna at Jerry Baha. Yes, sir. Ayan, Kuya Elmer, sino pa rito mga announcer sa DZRH tuwing umaga? Ay, syempre, 2x2, Anthony Taberna at Jerry Baha. Anthony Taberna, Jerry Baha, 2x2 at marang 1,000 pieces. Thank you po, thank you, Sir. Yes, sir. Sir, Congratulations. Salamat po. At kailangan masagot mo rin ating word of the day para makuha yung ating medium component. Refill po ang word of the day natin.
Meron kang medium component na din sa kanilang Astro na laga, maasahan na plus. Meron ka ng bango ng 1,000 bulaklak nasa Charm Popcorn, Purple Eternity, bango ng 1,000 bulaklak. Gamitin sa inyong mga damit, anlawin. Kahit na umuulan, mababango ang inyong mga damit. Gamit ang Charm Popcorn, Purple Eternity. May utang, Kuya Elmer. Ano po? May utang. Wala, marami sa Bombay. Ayan, maraming utang. Kailangan gumamit ng DZRH umbrella. Takpan ang mukha ng DZRH umbrella. Hindi ka nasisingili ng Bombay na pinagkakautangan dahil di ka na makikita. Plus, meron ka pang grocery mula yan sa ACS at sa DZRH. Ano masasabi sa 2x2? Maraming pong salamat sa DCRH, sa 2x2, kay Anthony Taberna, at kay Yes, Jerry sir. Pa. Maraming salamat po. Yeah! Maraming salamat kay Elmer. At syempre sa mga nais manana ng 1,000 pieces, lagi tumutok sa DZRH. Baka kayo ng susunod dating winner sa DZRH Malacash promo kasama ang Charm Popcorn Purple Eternity RH6 Sherwin Bata Alfaro DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Sherwin at Kuya Elmer. Oy, joke lang ni Sherwin yun, yung tungkol sa hindi pagbabayad. Pag may utang tayo, dapat nagbabayad. Joke lang po yun tungkol dun sa payong. Huwag na kayo magalit, ha? Huwag magagalit. Joke lang. Joke lang. Pangunahing balita. 7:09 ng umaga. This time check is Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato ng kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya. Wow. White Rose. White Rose Papaya. Wow. White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Kalafabcon, amoy nakaka-joyful. God has helped us really develop that attitude of gratitude because we have so much to be thankful for being here in Canada. So we are here with MX3. I get to be so active in sports, but also doing this line of work. Even when we travel, when we bring MX3 with us, it's really helping us a lot. It's a must-have. Yeah. We never leave home without it. MX3 is our supplement of choice. Dito kami bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 Apsu ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Champion na milyonaryo pa. Pagkakataon mo na namang manalo ng 1 million pesos. Tax-free. Dahil eto na naman ang champion na milyonaryo pa. At ngayon, may papremyo na rin kami para sa inyong mga suking sari-sari stores. Ilagay sa isang malinis na papel ang iyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Maaari din ilagay ang iyong suking sari-sari store at ang kanilang address at contact number. Ilagay sa isang white nickel-sized envelope na nakipang rin man sa mga required proof of purchase o POP. Ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers o mga pouch na mga sumusunod na makikita sa
official website and Facebook page ng Champion na Milyonaryo Pa, Champion Bar, Champion Powder, Champion Liquid Detergent, Champion Fabric Conditioner, Champion Dishwashing Liquid at Champion Dishwashing Paste. At sa labas ng envelope, ilagay ang Champion na Milyonaryo Pa, ang POP na ginamit at ang MBC radio station na iyong pinakikinggan. Ihulog ang iyong entry sa mga drop boxes na matatagpuan sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. 1 million pesos tax-free ang pwede mong mapanalunan sa Grand Draw. Libo-libong piso ang ipamimigay sa mga weekly draws na gaganapin sa mga MBC stations nationwide. At may pa-champion gift box pa para sa iyong suking sari-sari stores. Champion na Milyonaryo Pa. Brought to you by Champion. Walang gimmick, tapat po sa inyo. Oh, so good! Romeo, so tanghon! So bagay sa bawat celebration. So easy, so dummy. Romeo, so tanghon! Kumeya Sotanghon. So good. Sotanghon. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calafabcon, amoy nakaka-joyful. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit-mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride! All you need is pride! ACS! Maulan man, no worries na amoy kulong ang damit. Charm Fabcon, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulong sa bango ng charm! Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm! Charm Fabcon. ACS! Student na namaril sa Ateneo de Zamboanga University ang kanyang mga armas sa loob ng sasakyan na naghahatid sa sospek sa paaralan. Ito ang sinabi ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno matapos nakausapin at investigahan si Customs Officer Lieutenant Elias Jalani II. Kwento ni Lieutenant Jalani, siya ay palagi naghahatid sa kanyang anak sa paaralan gamit ang naturang sasakyan maliban na lang nung araw na mangyari ang shooting incident. Dahil dito nakuha ng shooter ang mga armas na isang Glock 22, 40 caliber handgun at isang Glock 9mm na siyang ginamit sa pamamaril. Sinabi naman ni DILG Secretary John Vic Remulla na nakalusot sa security guard ng paaralan ang dalang baril ng grade 7 student na dahil nasa loob ito ng sasakyan. Samantala, nagawa namang i-livestream nito ang kanyang pamamaril. Hindi na kailangan ng executive order mula kay Pangulong Bongbong Marcos kaugnay sa panukala ng Department of Education na payagan ang mga paaralan na magpasya hinggil sa class resumption batay sa kalagayan ng panahon. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, nasa kamay na ng DepEd ang naturang usapin at si Secretary Sani Angara na ang magdedesisyon tungkol dito. Sa ilalim ng panukala, pahihintulutan ng mga head ng eskwelahan na magdesisyon kung ligtas na bumalik sa klase ang mga estudyante batay sa aktwal na panahon sa kanilang lugar sa halip na sumunod sa uniform suspensions ng mga pamahalaang lokal. Gayunman, iginit ni Castro na kailangan pa rin ng mga paaralan na makipag-ugnayan sa LGU at magkaroon ng malinaw na safety assessments na papanahong komunikasyon at pananagutan. Samantala, balikan lang natin yung balita tungkol sa Zamboanga shooting. Posibleng managot ang customs official na ama ng suspect sa nangyaring school shooting incident sa Ateneo de Zamboanga University. Sinabi ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno na ito'y kung mapapatunayan sa investigasyon na nagkaroon ng kapabayaan ang naturang opisyal. Samantala,
Isinisi po ni DILG Secretary John Rick Remulla sa online game na Roblox ang posibleng impluensya sa likod ng pamamaril ng isang high school student sa Ateneo de Zamboanga University kahapon. Paliwanag ni Remulla, posibleng na-radicalize sa naturang laro ang estudyanteng shooter. Higit ni Remulla, maaaring nahikayat ang bata na i-reenact o gawin sa totoong buhay ang nakikita sa online game na Roblox batay sa estilo ng kanyang pamamaril. Bukod dito, napag-alaman din na ni-livestream ng suspect ang shooting act sa website. Huwag na nating banggitin to, baka hanapin pa ng mga tao to eh. Huwag na. Yung Facebook at kung ano pa. Secretary, go ahead. Yung pattern na ginagamit niya na naka-live video tapos nilagay ito doon sa left and right up. Parang na-radicalize talaga yung bata. Ni-recreate niya yung scenario na nakikita sa video games sa real life. Si DILG Secretary John Vic Remulla. Alas 7:19 na po ng umaga, nanawagan si Secretary Remulla sa Kongreso na repasuhin ang batas laban sa loose firearms. Ayon kay Remulla, sangkot sa 98% ng mga gun crime incidents sa bansa ang mga taong nag-iingat ng mga hindi lisensyadong baril. Isinisi ito ni Remulla sa available na parusang itinatakda ng Robin Padilla Law na naipasa noong pang 1997 kung saan ibinaba ang penalty sa illegal possession of firearms. Iginiit po ng Teachers Dignity Coalition na lalong luminaw ang paninisi ni Palace Press Officer Claire Castro sa mga guro sa kanyang naunang pahayag. Ayon kay TDC Chair Benjo Basas, hindi makatarungan, irresponsable at hindi katanggap-tanggap ang pag-uugnay sa mga karahasan sa mga paaralan sa paraan ng pagtuturo ng mga guro. Git ni Basas, halip na humingi ng paumanhin sa mga gurong nasaktan sa pahayag, pinanindigan pa ni Castro ang kanyang posisyon. Sinabi ni Basas na hindi dapat maghanap ng sisihin ng gobyerno kundi kailangang alamin ang ugat ng problema at magtulungan ang lahat sa pagbuo ng solusyon. Nanawagan din si Basas kay Pangulong Bongbong Marcos na personal na maglabas ng pahayag kaugnay ng issue. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Susunod, Tito Boy, sino tong mataas na opisyal ng gobyerno at isang dating singer? Ilang beses daw nagkatikiman noon pero hindi nasiyahan si singer. Bakit naman Ara? Yan at iba pa sa pagbabalik ng Pangunahing balita. 7:20. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max Alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para Max Alaga, Max Protektado. ACS. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Calefabcon, amoy nakaka-joyful.
Amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefabcon. Amoy nakaka-joyful. Champion na milyonaryo pa. Pagkakataon mo na namang manalo ng 1 million pesos tax-free. Dahil eto na naman ang Champion na Milyonaryo Pa. At ngayon, may papremyo na rin kami para sa inyong mga suking sari-sari stores. Ilagay sa isang malinis na papel ang iyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Maaari din ilagay ang iyong suking sari-sari store at ang kanilang address at contact number. Ilagay sa isang white legal-sized envelope na nakipang alinman sa mga required proof of purchase o POP. Ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers o mga pouch ng mga sumusunod na makikita sa official website and Facebook page ng Champion na Milyonaryo Pa. Champion Bar, Champion Powder, Champion Liquid Detergent, Champion Fabric Conditioner, Champion Dishwashing Liquid at Champion Dishwashing Paste. At sa labas ng envelope, ilagay ang Champion na Milyonaryo Pa, ang POP na ginamit at ang MBC radio station na iyong pinakikinggan. Ihulog ang iyong entry sa mga drop boxes na matatagpuan sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. 1 million pesos tax-free ang pwede mong mapanalunan sa Grand Draw. Libo-libong piso ang ipamimigay sa mga weekly draws na gaganapin sa mga MBC stations nationwide. At may pa-Champion gift box pa para sa iyong suking sari-sari stores. Champion na Milyonaryo Pa. Brought to you by Champion. Walang gimmick, tapat po sa inyo. Ahing balita. Standby lang RH9 at RH, ano nga si Giselle? RH15. Patuloy tayo sa mga balita. Ahing balita. Iginiit po ni Private Prosecutor Attorney Lorna Capunan na may kontribusyon si Vice President Sara Duterte sa problema ng karahasan sa mga kabataan, partikular sa epekto ng mga pahayag at pag-uugali ng mga lider na sa kabataan. Ginawa ni Capunan ng pahayag kasunod ng pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University ng isang estudyante. Kailanman nilinaw ni Capunan na hindi niya sinasabing responsable si VP Sara o kanyang pamilya sa karahasan, ngunit maaaring nakakaapekto sa kabataan ng mga ipinapakita nilang asal at retorika o paggamit ng mga agresibong salita na nagtataguyod ng karahasan. Bukod dito, sinabi ni Capunan na may malaking impluensya rin ng social media sa paghubog ng pananaw ng kabataan at dapat ibalik na ang pagpapahalaga sa values at pamilya. Inatikos naman ni Davao City Congressman Paulo Duterte si Private Prosecutor Lorna Capunan matapos nitong iugnay ang pamilya Duterte sa culture of violence sa bansa. Sa pahayag ni Capunan, kaugnay ng pamamaril sa Ateneo de Zamboanga, sinabi nitong kasama sa problema ang mga banta ni VP Sara Duterte kay Pangulong Marcos at extrajudicial killings ng panunungkulan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Congressman Pulong, huwag gamitin ang trahedya bilang anti-Duterte narrative o bahagi ng impeachment propaganda. Iginiit niya na dapat imbestigahan ang insidente at panagutin ang mga tunay na responsable batay sa ebidensya. Iginiit ng House Prosecution Panel sa impeachment trial ni VP Sara Duterte na maituturing ng tapos na ang boxing. Ito'y makaraan tumistigo sa dating OVP Special Disbursement Officer Gina Acosta. Sa testimonya ni Acosta, sinabi nitong si VP Sara ang nag-utos para i-release ang kalahating bilyong pisong confidential funds na ibinigay kay Colonel Raymond Dante La Chica na Chief Security Officer ni VP Sara. Sa panig naman ni VP Sara, sinabi nitong buo pa rin ang kanyang tiwala sa defense team habang nanindigan din siyang hindi kailangan ng kanyang personal na pagharap sa bawat pagdinig sa impeachment case. Binawi ni dating security aide Orly Gutesa ang kanyang naunang testimonya laban kay dating House Speaker Martin Romualdez. Sa bagong affidavit ni Gutesa, sinabi nito na nilapitan siya ni na Senator Rodante Marcoleta at dating Congressman Mike Defensor para idiin at gumawa ng mga paratang laban kay Romualdez kapalit ang pera at scholarship sa kanyang mga anak.
Ayon kay Gutesa, pinapunta siya ng dalawa sa isang Japanese restaurant malapit sa Senado kung saan naghihintay umano ang affidavit na inihanda ng manugang ni Defensor. Sinabi ni Gutesa na kausap niya mismo ang dalawa at binasa pa ni Marcoleta sa kanyang harapan ang nilalaman ng affidavit na ayon umano sa kanila ay ang missing link para madiin si Romualdez. Ninanggit din ng dating security aide ni Zaldico na si Gutesa na minsan na siyang pinagalitan ni Marcoleta nang mag-adlib siya sa ginawang script para sa pagharap niya bilang surprise witness sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee na noon ay pinamumunuan ni Marcoleta. Nakahanda daw po ang Malacanang na ilabas sa publiko ang detalye ng foreign trips ng mga opisyal ng executive branch. Kasunod ito ng hamon ni Vice President Sara Duterte na isa publiko ang kanyang travel authorities at ginastos na pondo ng bayan. Sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro, hindi itinatago ang mga official at working visit ni Pangulong Bongbong Marcos maging ang mga gastusin nito. Ayon pa kay Castro, nakatala at isinumite sa Commission on Audit ang mga naturang gastos at maaari itong suriin alinsunod sa mga umiiral na patakaran. Una rito, kinumpirma ng palasyo na humiling si Duterte ng Travel Authority para sa 6 na araw na personal trip sa Japan mula August 19 to 24, pero matapos na maaprubahan ay hiniling din ng Vice Presidente na kansilahin ang naturang Travel Authority. Jerry Baja at Anthony Taberna sa 2x2 sa DZRH. Puntahan na natin ang kinaroroonan ng ating mga RH reporters, ang mga ladies. Unahin natin si RH9 Tina Nolasco. Meron daw pong creative na pamamaraan na ginawa ang mga Chinese Pinoy dyan sa Binondo sa mga lubak-lubak na kalsada. Ano ba yung creative na yan para huwag maaksidente ang mga motorista? RH9 Tina Nolasco, come in, Tina! Saturnin, hindi pa Chinese New Year, pero sa bahagi ng lubak na kalsada dito sa San Lorenzo Ruiz Monument sa Padre Burgos Avenue sa Binondo, Maynila, makikita ang makukulay na red Chinese lantern na ginawang traffic barrier o marka para maiwasan ang mga motorista dito sa malalim na lubak na daan. Ayon sa mga gwardiya ng katabing gusali ng Plaza Ruiz sa ating nakapanayam, halos 1 linggo nang nakalagay ang naturang harang at ilang beses na rin na-aspaltuhan ang bahagi ng kalsada. Pero tuwing malakas ang ulan at bumabaha, lagi itong nasisira. Para maiwasan ang aksidente, pansamantalang niladayaan niya ng mga tauhan ng Manila Traffic Parking Bureau o MTPB ang nasabing mga Chinese lantern upang iwas disgrasya sa mga motorista. Ay naman sa ilang tricycle driver na ating nakapanayam, marami ng motorsiklo ang naaksidente sa naturang daan, kaya't nilagyan na ng MTPB ng marka. Pakinggan natin ang ilan sa ating mga panayam. Naglagay niya para maiwasan kasi marami na tumba dyan. Pero kaya dyan, pag malakas ang ulan, bayang dyan. Oo. Yung MTPB, yung parang OIC nila. Lagi na po ganyan yung marka dyan? Oo, lagi po yan, lagi po. Walang barrier para magharang? Wala, yung lang po nilagay nila na nakaharang dyan. Kasi marami na po na dyan, mga motor. Katunyon sa atin namang panayam ng kay MTPD Director Dennis Biahe, kinumpirma nitong mga tauhan niya ang pansamantalang naglagay ng mga naturang red Chinese lantern para magsilbing warning sa mga motoristang madadaan sa lugar. Marami na kasi anya talagang na-aksidente sa bahagi ng kalsada at wala naman silang road barrier o traffic cone na available sa ngayon dahil MMDA ang naglalagay ng mga ito. Dahil dito, pansamantalang dineskartehan ng kanyang mga tauhan ang paglalagay ng visible na marka para iwas aksidente sa mga motorista. Ang kay Biahe, kaysa may maaksidente at may malagas na buhay, ito muna ang naisip na paraan ng kanyang mga tauhan. Pagdidiyak naman ng opisyal sa publiko, oras na gumanda na ang panahon, agarang nga ayusin o aspaltuhan ng lokal na pamahalaan, katuwang ang DPWH, ang mga lubak-lubak na kalsada dulot ng baha, dala ng walang tigil na pag-ulan. Una na rin sinabi ni DPWH Secretary Vince Dizon na oras na tuluyang gumanda na ang panahon, ay agarang sisimulan ng ahensya ang pag-aaspalto sa mga lubak-lubak na kalsada na epekto ng mga pag-ulan at baha. Ito, si Manila Girl, RH9 Tina Nolasco para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Puntahan naman natin si RH 5015 Giselle Ricafort. Hindi lang pala sa airport nagkakansila ng biyahe, pati pala sa PITX, sa PTEX. RH 15 Giselle Ricafort. Come in, Giselle! Kanya-kanyang kansilano ng biyahe yung ilan nating kababayan patungo dito sa Parañaque Integrated Terminal Exchange, kagaya ng ilang nagpabook sa Peña Francia at FE Twin Heart patungo sa Daet, Sorsogon, Naga, Legazpi, sa Gubat at sa Birac. Paliwanag ng mga ticket seller dito, hindi makatawid patungo dito sa Parañaque yung ilang pasahero dahil kung hindi sila binaha, baka naman yung daraanan dito sa Metro Manila patungo sa terminal. Pero yung mga nagpaparebook doon sa Peña Francia, kailangan pang magbayad ng 200 piso batay daw sa kanilang panuntunan. Libre naman yung rebooking sa FE Twin Heart pero pwede rin magpa-refund yung mga kababayan natin hindi na talaga tutuloy sa pag-uwi sa kanilang lalawigan. Kung sa ibang bus company nagkakansila yung mga pasahero, sa DLTV company naman halos fully book na raw yung ilang biyahe nila ngayon. Partikular yung patungong Legazpi mamayang alas 8:30 ng gabi, sa Iriga mamayang alas 8 ng gabi, gayon din sa Matnog mamayang alas 5 naman ng hapon. Normal naman sabi ng mga bus company yung kanilang biyahe o operasyon, walang bawas sa mga bumabiyahing bus ngayon sa gitna ng masamang panahon. Wala naman daw kasing aberya sa mga daraanan nila, partikular yung mga papunta sa Kabikulan. Una na nating inulat na nadadagdagan ng hanggang 3 oras yung travel time ng mga patungo sa norte mula dito sa terminal dahil sa mga bahang daraanan. Partikular yung mga biyahe ng Victory Liner at ng GB Florida na mula 9 na oras noon, inaabot ng 12 oras ngayon dahil sa masamang panahon. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Manangin lambada yung... ano ba yung napindot ko na? Bakit naging lambada si Kuya Cherry? Ay, Kuya Elmer ngo, magandang morning! Ang daming mga negosyante ngayon, sumasakit ang ulo. Lalo na nga yung mga nag-aangkat. Nangamoy $62 na pala per 62 pesos per dollar na pala kahapon. Ang tindi ng palitan ng piso sa dolyar. Patuloy po ang paglakas ng dolyar kaya muntik nang ma-knockdown na naman ang piso. Lumampas na kahapon nung midday trading parang 62 o something Ay, nako buhay. Maswerte yung mga exporter saka yung mga pamilya ng OFWs. Pero generally speaking, ang paghina po ng piso kontra dolyar ay iniinda ng marami. Baka kailangan nyo nang magpalit ng bubong ng bahay Buti na lang may bubong na maaasahan. Gawa sa state-of-the-art technology, may aluminum na, may pintura pa. Now available na rin sa pre-painted tile span. Para sa eleganteng bubong na matibay na, makulay pa, mag-cherry loom pre-painted ka na. Sa mga empleyado po ng gobyerno at sa mga GSIS pensioners, magandang balita ito para sa inyo. Mas pinalawak at mas pinadali at mas pinalaki na ang GSIS Balik Ginhawa 2. Ang pwede pong gawin ng mga miyembro at pensionado, pwede silang makatanggap ng refund na katumbas ng hanggang 6 na buwang loan amortization mula Disyembre 2025 hanggang May 2026. Madali lang po ito, pwede pong mag-apply kahit na may arrears pa yung loan, basta hindi pa due at demandable yung loan. Kaya sa ating mga GSIS members at pensioners, samantalahin ang pagkakataong ito. Mag-apply na sa GSIS Balik Ginhawa 2 gamit ang GSIS Stats app. Mas malaking ginhawa ang hatid ng GSIS para sa inyo. Jerry Baja at Anthony Taberna sa Dos
por 2 sa DZR. Masamang tao lang ang takot sa dalawang to. Kaya kung maitim ang balak, Magtago ka na! Anthony Taberna, Jerry Baja. 2 por 2. 2 por 2. Kausapin natin ang kamukha ni John Wick. Si John Vic Remulla. Secretary John Vic Remulla ng DILG. Secretary, magandang morning. Si Katunying po ito. Kumusta po? Magandang morning, Katunying. Okay naman. Marami tayong hinaharap na problema ngayon. Pero unahin ko lang po, meron na po ba tayong update dun sa investigation sa Zamboanga incident? Meron, Anthony. Kahapon, nag-break namin yung phone niya. Natignan namin yung contents. Yung bata was influenced by nihilistic websites. Ini-examine niya yung mga mass murderers. Ini-examine niya yung mga na-convict na ICC. Ini-examine niya yung mga serial killer. He went on a spiral down the rabbit hole. Antindi, ano? Antindi pala, no? Malalim pala. Malalim. Yung bata ay dumaan sa extreme psychological and psychological makeover. Kasi mabait na bata to eh. Oo. Hindi naman nabubuli sa eskwelahan. Kaibigan na. Top 1 sa batch na. Masok lang talaga sa utak ng sabihin namin yung sa Roblox na yan. Dahil may chat group doon. Dahil young and impressionable minds. Nasundan niya kung ano sinasabi ng mga tao doon. Oo, very vulnerable no? Yung ganong edad. Oo. In fact, yung style niya nga, yung Facebook live niya ng kanyang spree, ay eksakto sa itsura ng video game. First person shooter. Kaya, everybody is a victim dito sa nangyari. Totoo po, no? Kailan daw po, doon po sa history, na-check nyo po kung kailan to nagsimula, yung petsa nito? March pa lang, bumbisa na. March pa lang? Oo. Siyempre, hindi alam na magulang. Ang bata at saka magulang, parang may space issues yan, di ba? Hindi nila pwede ibigay telepono nila. Correct. So, March pa lang. And March 4, nag-umpisa na siya. Ng kanyang spiral down the rabbit hole. Ayun ang tawag namin dyan eh. Sa dark web. Alam mo, bilang isang magulang din na sekretary, pareho tayong magulang, nai-imagine natin kung anong pwedeng mangyari sa ating mga anak na akala natin katulad nun, achiever, no? Achiever siya, pero kapag ka siya na lang at nasa loob ng kwarto niyan, siya na lang at yung cellphone niya o yung gadget niya, ang tangan-tangan niya, kung saan na napapadpad yung bata. Oo nga eh. It's indescribable yung sense of loss ng community, ng family, ng community, at ng bansa. You're a very promising child. Malayo mararating ng batang to. And all of us should feel a sense of loss. Lahat tayo magulang, lahat ng mga bata. The best and the brightest shouldn't be influenced by the worst and the most evil. Oo. Ayun ang nangyari. So ito pong batang to, bukod sa siya achiever, ang nabanggit nyo kanina, mabait na bata? Mabait? Oo. Mabait na bata. Walang kaawayan. At hindi siya binubuli talaga. So yung Secretary, pasensya na po Secretary bago ko lang tumalimutan. Yung pong anggulo na merong ang target niya ay yung teacher, are you ruling that out already? Kasi sa lahat ng drawings niya, wala namang sinabi na kung sino patay niya eh. Parang kung sino lang makita niya. Walang description eh. But we're not ruling it out. Kasi titignan namin yung grades niya.
Kasi ngayon, until we see and talk to the teacher and look at his performance, doon lang natin malalaman kung ano nangyari. Oo. Kung bakit nag-spiral. Pero if you can come to see about it, March pa eh. Di ba nag-upisa ang school natin itong August? Ito lang, bago lang. Bago lang. Pero March pa lang, ginagawa niya na. So, I find it hard to believe na grades yung dahilan. Yung summer vacation, nag-uumpisa na siya. Pero ito pong nabanggit nyo, drawing, meron siyang plano kung kailan niya to gagawin? Talaga bang nung araw na yun niya pinlanong gawin to? Hindi naman. Wala siyang hindi tayo sigurado doon. But he had access to the firearm. Kasi yung tatay, iniwan yung, according to the father, naiwan niya sa kotse na panghatid yung baril niya. Which is also hard to believe. Kasi ang lahat ng kilala ko ng ano tayo 800,000 uniform. Yes. Lalo ng mga pulis na malapit sa lagi kong kasama. Ang turing nila sa baril parang panalian eh. Totoo. Diba? Totoo. Hindi nila iniipan para tayo, di ba? Doon eh. Diba? So lagi ng kasama. Siya iniwan according to the father. Tapos not hindi kayo naniniwala dun sa anggulo na yon? Na naiwan lang sa sasakyan? Very hard to believe ang personal. Iiwan ng sa kotse. Very, very hard to believe. Wala akong tapon, nag-command conference kami sa mga pulis tinanong ko, nag-iiwan ba kayo ng baril sa kotse? Kasi ako, hindi na ako nagbabaril. Pero sila, sabi, imposible. Kasi talagang nila yun eh. Dapat kasama nila lagi kung saan sila pupunta, di ba? So in other words, kung tama ba intindi ko, maaaring sa bahay niya talaga kinuha to. Mula pa sa bahay, tangan-tangan na ng bata. Oo, mukhang pinirano ng bata na kinuha sa bahay. Kaya yung statement ko kahapon, it's not only gun ownership, it's not only gun safety, but gun safekeeping. Safekeeping. Yung nangyari sa Tacloban, nangyari dito sa Zamboanga, parehong-pareho, uniform personnel sa bahay, kinuha nila yung baril, accessible. Dapat hindi accessible sa mga bata yun eh. Fashionable minds. Dapat nakatabit talaga yan. Saka Sekretarya, bago lang natin puntahan yung victim, may common dun sa dalawang bata sa Tacloban saka dito, bukod dun sa law enforcer, pareho yung tatay sa tiyahin nila. Ang pagkakapareho, sanay na humawak ng baril at mukhang isinasama pa sa mga firing, ano? Oo eh. Pero yung bata, according to the father, again, hindi na daw sinasama. Pero ngayon yung field investigators ko ay titignan yung mga firing range at bukuhan ng testimony kung talagang kung nagpakita yung bata ron. Investigations take time eh. So we cannot jump into kung anong sabihin ng father, hindi tayo pwedeng maniwala kagad. So lahat ng angles titignan natin. Opo. Okay, dun sa batang na biktima niya, ito palang batang ito ay isang math genius, Secretary. Opo. Lahat, top of his class. Perfect ang grade sa lahat ng mga subjects. Matalinong bata. Ano ba yan? Random lang o tinarget po siya? What do you mean? Yung tinarget ba ito, meaning siya ba ay talagang tinarget nitong nung gunman? Hinanap ba talaga siya para siya ang putukan? According to the principal, hindi naman bully itong batang to. Parang nag-rampage lang talaga. Fortunately, the week before, nag-practice to yung Ateneo ng yung emergency procedures ko. So for gunshots heard, lahat ng kwarto, nag-lock lahat ng bata by the wall. Kaya wala na siya makita ng iba. Tapos umiikot siya, wala siya makita. Nagsarili na siya. Ano katunin niya, we took all precautions. May dalawa kami police cars sa labas. His mama standing procedure na sa amin yan. 10 ang security guard. Pero nalasutan niya pa rin kasi pinapayagang pumasok ng kotse sa campus na kung nakakotse, hindi nakakapkapan, hindi natitigil yung bag. So dire-direct siya. Sigurado may sticker yan. May sticker ng Ateneo yan, yung sasakyan. Opo. So ano ang so may police car pa sa yung labas ng campus? Ano ba? May police car pa pala sa labas ng campus? Dalawa po.
SOP na namin po yan sa lahat ng sasdahan na meron kaming police presence sa labas ng mga, sa labas ng campus. Ngayon, yung public schools nag-memorandum circular na kami ni Secretary Angara. Opo. Pati sa loob ng campus, yung mga barangay tanod, pwede nang may magkakaroon ng outpost sa loob. Kasi mga tanod, kilala nila yung mga taga-barangay. Oo. So, alam nila kung troubled yung bata, makikita na rin galaw. So, mabuti ng yung official ng barangay. May added duties na kasama sila doon sa kailangan. Pero ito ay sa public school, sa private, obligasyon na yun ng mga private school management, ano? Oo. 10 ang security guards, katunying naka-duty. Oo. 10. 15 naka-duty. Kung night duty, 15 day duty. Ganon kabigat ang stringent security nila. Pero nalasuton nga kasi nagkalap sila, nata sa kotse, hindi na ini-inspect yung bata. Hindi, talagang kung pinlano po nung bata yon, alam niya yung ginagawa niya. Alam niya kung paano makakalusot. Opo. Matalino eh. Kaya, ayun ang the biggest tragedy of all, what a waste of youth. And especially, yung mga magulang ngayon na nakalangan po anak nila. So, we're doing our best. We're doing added precautions. Lahat talaga yan. But the responsibilities of gun ownership must be expressed. Talagang doon nag-uumpisa lahat eh. Taga mo na, doon ba sa yung bang proposal na maging transparent na lang yung bag ng mga estudyante, ano ba tingin nyo doon? Mahirap. Pwede yun, pero mahirap. Pwede. Oo. Pero I am totally in favor of that. Transparent pa, makita talaga. Yung kung ano-ano yung dala ng mga bata, especially kailangan na natin mag-isip ng mga common sense lang ng mga proposal. Opo, sa ganitong pagkakataon. Okay, yung pong binabanggit ninyo sa pagbabago ng batas, kasi kailangan may batas na ang gamitin natin dito no. Yung yung ownership at safekeeping. Puntahan natin yung safekeeping. Ano yung sinasabi niyo tungkol sa safekeeping in so far as the law is concerned? Dapat obligasyon ng gun owner na naka-lock and key ang mga baril nila. Kung hindi gun safe, at least may susi man lang na nasa kanila yung susi. But better kung naka-safe. Kasi, there are 4 million guns in the Philippines. Hindi mo pwedeng puntahan ng police kada bahay, titignan kung naka-lock and key, di ba? But the disincentive there, dapat yung ang competitive is, ang probability mo is equal to sino mang gumamit ng baril mo. Kasi ngayon parang ang sa kanila, para ka lang nagpairan ng kotse, nakabangga, may kasalanan yung nagmamaneho, hindi may-ari ng kotse. Correct. In this case, baril to eh. Ang charge sa kanya, reckless imprudence lang. Hindi ba dapat ang lahat may-ari ng baril, responsibility nila, itahan po lahat ng nila, dahil yun sa mga bata, na dapat culpable rin ng may-ari ng baril. Actually, maganda po yung sinasabi nyo na yan, Secretary. At tama lang na nag-appeal kayo sa Kongreso. Kasi sa atin pala sa Amerika, sa Georgia, mayroong isang incident doon na yung isang ama na gun owner, dahil yung baril niya ay ginamit ng kanyang 14-year-old son para sa shooting, sa mass shooting din sa Amerika noong September 2024, sinintensyahan yung tatay ng second degree murder. Dati daw lang yun involuntary manslaughter lang yun Ngayon 15 years ang sentensya niya. Ayun, dapat ganun lang sa atin yung other side dyan, katunying, kasi nakikita ng tao yung these two incidents. Pero sa pag-aaral namin, 98% of gun crimes are done with illegal firearms. So, dapat i-repeal niya yung Robin Padilla law na available ang offense basta may illegal firearms ka. Dapat i-repeal niya yan. Kasi number 2, dapat yung mga meron kaming 8,500 na dismissed personnel sa PNP. Banda na rin ang AFP. Dapat yan, i-search warrant ng bahay at may uniforme pa rin sila. Dapat yun, may penalty rin yan. Kasi nakikita namin sa mga syndicates, ginagamit nila yung lumang uniforme nila sa mga dismissed.
8,000 pulis to na mga dismiss. 8,000 ang dismissed po. Out of the 320,000 na active, of 50 years old and below, 8,000 ang dismissed namin. So ang proposal po inyo ay kapag illegal yung baril, dapat non-bailable ang kahit hindi pa siya gamitin sa krimen. Kahit hindi pa gamitin, dapat non-bailable siya. So ibabalik yung dating batas, parang ganun ang gusto nyo? Oo. Kung if the statistics show that 98% of the crimes are illegal firearms, dapat yung mga illegal talaga namin. Kasi ngayon kung mag-research warrant kami, makita kami na baril. Available Aalisin ulit. Correct. Tapos magkukumit na crime. Dapat you prevent it before it happens. Yung pong, taga muna, ba't ba Robin Padilla Law ang tawag doon? Hindi ba Ramon Revilla Law? Kung hindi ba kung sino yung principal author doon nakapangalan dapat? Tawag namin ni Robin Padilla Law dahil siya yung dahilan kung bakit nag-talk Senator Revilla. Yung batas kasi carry over from it's a presidential decree ni President Marcos. So carry over siya ng pagdating ng panahon ng 1993. Nung nahuli yung si Robin Padilla, nakulong siya. 20 years na sentensya niya sa preso. Gumawa ng batas ngayon si Senator Ramon. Si Don Ramon. Si Don Ramon, gumawa siya ng batas na retroactive na napalaya si Robin Padilla. Dapat pala... Since then, pag maka-checkpoint kami, makita kami na baril, kahit criminal, bailable sila. Oo, ulitin lang yon. Tama kayo, yung mga riding in tandem lang, gagamit ba ng mga lisensyadong baril yan o mga nakapapel na baril yan? Hindi naman. Ay, nako. Okay. Last na lang po. Ano pwedeng gawin tungkol naman dun sa yung Roblox, yung dun sa bata? Ano ba pwedeng gawin? Ano bang batas ang pwedeng gawin? O kailangan ba administrative lang? May kinalaman dito sa mga masamang impluwensya na to sa mga games. Actually, nag-dialogue na kami ng NTC kung paano i-shut out ang Roblox dito at saka yung mga ganyang klase games na may chat group. Gusto namin i-ban na. We're gonna have a conversation with NTC next week para matuluyan na talaga itong Roblox na to. Sana naman, sana. At tingin ko hindi lang Roblox, marami pang iba na ang nakakaalam niyan yung sila Secretary Aguda ng DICT, ano? Tama, nakakaalam niyan. Secretary John Vic, maraming salamat po. Sana lahat ng napag-uusapan natin na to ay hindi lang suportahan ng ating mga kababayan ngayon na mainit, kundi ma-sustain natin hanggang maging batas. Thank you so much. Magandang umaga po. Salamat po. Si Secretary John Vic Remulla, DILG. Katonying at Ka-Jerry. Anthony Taberna, Jerry Baha, ang samahang pinatibay na ng panahon. 2x2. 2x2. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful. Na ang gantingan para sa kalikasan. Ang nagkamit ng parangal bilang Best News Anchor ay walang iba kundi si Angelo Palmones ng Magandang Umaga Pilipinas, DZRH Radio 666 kHz.
Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat. Life goes on! Good morning, Lakay! Good morning, Sister Ann. At good morning! Magandang mainit na umaga. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat. Sa Pilipinas, una sa Pilipino. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Sa pagbabalik tanaw sa 87 taong legasiya ng DZRH, napagtagumpayan na ng kauna-unahang himpilan ng radyo sa Pilipinas ang iba't ibang pagsubok, kabilang na ang bangungot noong panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig. Impormasyong naihatid ng himpilang KZRH ang siyang naging kaagapay ng mga Pilipino at nakasama hanggang sa nakamit ang kalayaan. At nang muling mapas sa kamay ng mga Pilipino ang kasarinlan, nagbukas din ang panibagong yugto para sa himpilan. Mula sa KZRH na kalaunay naging DZRH, ang mga balita at impormasyon ang nagsilbing gabay ng mga Pilipino. Naging hudyat ito ng panibagong simula at patuloy na paglago, kasabay ng pagsilang ng mga programang nag-iwan ng bakas sa kasaysayan at sa puso ng bawat Pilipino. Better news. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. NBS, Trending and Viral Show. Nakahandang sa ating balitan mga kaibigan sa Rapido Hataw. Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas. Una Ayan sa... ang kabuhanan din pala tuntunan ng break time. Sabay niyo na po ang mga balita at talakayan sa Balansyado. Maraming salamat. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Bilis ng oras. So binabati lang natin si Mayor Edwin Olivares ng Parañaque ng happy birthday. Aba, birthday mo pala, Mayor. Wala ka man lang kakibo-kibo.
At magandang umaga at congratulations lang din sa mga taga Jetur. Iba pala tong mga taga Jetur. Kuya Romel Sitin, magandang morning. Congratulations sa inyo sapagkat ang Jetur daw na miyembro ng United Asia Automotive Group Incorporated family ay officially ang nakapagbenta ng pinakamaraming PHEV sa bansa sa first 6 months ng taon. 1,891 units sold as certified by CAMPIOC, Chamber of Automotive Manufacturers of the Philippines. Grabe, congratulations mga taga Jetur. Kagaling naman talaga ng mga taga Jetur, ano. O paano, bye, happy weekend. Woohoo! Damdaming bayan. Susunod na. Life goes on long after the Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang